Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabat ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay sumasapit sa inyo ng live ngayon pong December 12, 2020 sa ganap na 3:00 ng hapon. Amin pong ikinagagalak na kayo po ay muli naming madalaw sa inyong mga tahanan sa araw po ng Sabat na ito, araw ng Sabado, sa pamamagitan po ng pag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. At kasama ko po na magiging kabahagi natin bilang ating mga technical ay ang aking pamangkin si Micah Sarmiento, ganun din ang aking hunika iha si Princess Alia Sarmiento. At kayo din po na lahat ng ating mga taga-subaybay ng programa ay malugod po naming binabati at tinatanggap ng maluwalhati sa ating programa. Ang ating nung pag-uusapang paksa ngayon ay ito pong programa sa Pasig Seventh-day Adventist Church. Ito pong Spirit of Prophecy series. Ngayon po ang second Sabbath. So ang atin pong tatalakayin ay ang ika-8 nating episode. May kinalaman sa Mrs. Ellen G. White's understanding on the Trinity. Ano ba yung pagkaunawa ni Ellen White sa usapin ng Trinity? Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Ito ay kaakibat po ng patuloy nating isinasagawang buong taong programa ng ating Spirit of Prophecy. At ganun din yung atin hong paki-flash mic yung Bible Institute Season 4. Sa lahat po ng atin hong mga estudyante na gumagawa tayo ng one-on-one at mamaya ay nasa 6th batch na yung aking gagawing evaluation. Mamayang eksakto 6:00. Paki-flash mic kayo mga pangalan. Mag-ready na po itong mga kapatid na ito na mamaya ay akin pong i-evaluate one-on-one. Si Sister May Fort Luneta 6:00 po ng hapon mamaya. Sister Lorna Maglangit Simons, Narcisa Gozar, Van Dwayne Tumulva, Marife Piamonte, Sherry Ann Mangoheg, at Brother Marco Mangoheg. So mamaya na po yan, 6:00, 20 minutes lang po yung allotted time sa inyo. Doon po sa atin pong gagawing pagtatanong at inyo pong pagsagot. So naging matagumpay naman mula 1st hanggang 5th batch yung atin hong evaluation. Bagamat nung 5th batch nung nakaraang gabi nagka-problema ang Facebook mismo, pero ganun pa man natapos pa rin natin yung 7 nating mga estudyanteng ma-evaluate. At mamaya basta mag-ready tambay kayo doon sa ating group chat. Ipo-forward ko po doon yung atin hong link ng ating Zoom at maging doon sa inyong kumbaga messenger, pwede ko rin pong i-forward. Basta maghintay lamang po kayo. On the dot tayo mag-i-start. At ganun din atin pong ina-announce yung atin hong Reasons of Faith Media Ministry. Nabanggit na natin yung Spirit of Prophecy. Ngayon nga po yan. Yung ating link sa YouTube ng Reasons of Faith Media Ministry. Ayan At pag eksakto gusto nyo mapuntahan yan, mismong eksaktong address, nandoon naman po sa ating Facebook page ng Reasons of Faith yung link na yan. Para pag-click nyo, dadalhin mismo kayo sa ating YouTube channel. Paki-subscribe lamang po. At ganun din, akin pong ina-announce din itong Loud Cry Ministry program nila Pastor Villaber dyan po sa bahagi ng Mindanao, sapagkat tayo po ang ating Reasons of Faith ay ipapalabas din po doon sa kanilang 5 FM station. Pakilagay uli Micah, dyan po sa Mawab, Davao de Oro, Quezon, Bukidnon, Pagadian City, Baluyan, Malalag, Davao del Sur, Bayugan, Agusan del Sur. Ipapalabas at ongoing na daw yung promotion nila ng ating Reasons of Faith Media Ministry. So salamat sa ating mga kapatiran sa Loud Cry Ministry na kanilang ipapalabas ang atin hong programa di dyan sa Kalakhang, Mindanao. At syempre akin din po nga pinopromote yung
Facebook page ng atin hong mga kapatid na Blessed Hope Builders sa pangunguna ni Brother Butch Rodelas. So nandun po yung kanilang kumbaga objective, bababasa nyo kung anong layunin at ini-invite ang lahat din ng ating mga kapatid sa Facebook page ng Blessed Hope Builders. Yan ho. At bago ho tayo dumako sa atin hong pagtalakay nito pong atin hong paksa na may kinalaman sa ano ba yung pagkaunawa ni Ellen White sa usapin ng Trinity, gusto ko po basahin rito yung mga early bird. Ibig ko sabihin, itong mga followers natin na maagang kumbaga nag-type kasi yung mas maaga at nakita ko kaagad, babasahin ko ng tuloy-tuloy and then pag ubos na, papasok na tayo sa topic. Una dito, si Brother Nanding Fernando, no? Si Dr. V. Ornopia, Brother Nards Leonardo Gaspan, Shermaine De Guzman, Jaime Rala Bravo, Arguelles Vernon, Ronald Rendora, Jean Sena, okay? Adelaida Trajano, Jaymar Madrigal, Ricardo Alapitan, Richard Hinotan, Elsa De Guzman, Elsa De Guzman, Mary Sullivan, si Polveda. So, yun po yung mas maagang nakapag-type. So, eto po, binabati ko po kayo lahat at maligayang panunood. So, dadako na ho tayo sa atin ng paksa. Tayo po muna ay mananalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maitanghal ang programang ito at may hayag ang inyong mga salita bilang inyong panukala na aming maunawaan at kami din naman ay maging handa sa anumang kaganapan at hindi po kami madaya ng kaaway. Gabayan kami ng inyong banal na Espiritu, Ama, upang maging maayos at maging mapayapa ang aming pagsasagawa ng itong programa. Lalo tigit ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nanonood at nakikinig. Harinawa ang kapayapaan, ang kanilang maranasan at ang patuloy na pagpapala ng langit ang igawad sa bawat isa. Anuman pong mga kasalanan na inyong nakita sa amin, Ama, amin pong hinihiling na kami patawarin upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dako na tayo sa ating paksa. Pakilagay may kayong ang ating title, Ellen G. White's Understanding on the Trinity. Ito po yung ikawalong episode nung ating ikapitong episode. Ang ating title ay Center of Attack. Ang sentro ng atake ng kaaway ay yung doktrina nga po ng sanctuary. So mula nung episode 1, matapos i-establish natin ano ba yung spirit of prophecy, ano ba yung gift of prophecy. So nasa ikawalong episode na ho tayo ngayon. So isang beses lang ho ito sa isang buwan. So lahat ng issue na may kinalaman sa usapin ng spirit of prophecy kay Ellen White, sa kumbaga kanyang gampanan sa church, sa atin na pong nailatag yan. So sa mga kaibigan o mga kapatid na marahil ngayon lang nakapanood ng episode na ito, pwede nyo pong balikan yung mga nauna. Nandyan lang po sa ating Facebook page. Pag napunta kayo sa Reasons of Faith Media Ministry, nandun lamang po i-click ninyo yung videos at lalabas na ho doon ang napakaraming videos natin at makakapamili po kayo doon ng inyo pong papanoorin, lalo na kung ang usapin ay Spirit of Prophecy series. Okay? So, ano ba yung pagkaunawa ni Ellen White pagdating dito sa usapin ng Trinity? Alam nyo, marami ngayong kumakalat na mga katuruan. Ito pong dadalhin kong paksa may kinalaman lalo dito sa kumakalat na doktrina na may kinalaman sa Trinity. Pero sila din po ay yung iba doon nagpapakilalang Adventist na sinasabi nila ang wala daw doktrina ang Seventh-day Adventist na Trinity. Dahil ang totoo daw na doktrina talaga ng Adventist ay yung doktrina na ipinangaral pa noon ng mga pioneers. So ngayon, laganap kahit sa mga social sites, sa Facebook, sa YouTube, yung mga paniniwala noon ng mga pioneer sa kaagahan ng 19th century, sa middle half ng 19th century, na hindi sila naniniwala sa Trinity. So how come daw
na ang mga Adventist sa ating panahon ngayon naniniwala sa Trinity. So yan nga po yung isa sa mga isyong na talagang sinadya nating sagutin, at ito nga ang sinasabi nila na sa Ellen White din, hindi din daw naniniwala talaga sa Trinity. So yan po yung mga controversial issue na nagaganap ngayon, at yung iba sa ating mga kapatid na mga walang malay sa usapin ay syempre medyo nababahala po sila. Bagamat ito ay nasasagot na natin sa maraming pagkakataon at sa iba't ibang programa ng ating mga kapatid na Adventist, pero dahil ito po ay nakapaloob kasi sa series ng Spirit of Prophecy, kaya kasama siya talaga nasasagutin at ilalahad ko po ng kumpleto yung mga detalye para magkaroon ng basihan yung ating mga kapatid na nababahala sa usaping ito. Alam nyo, ang doktrina po ang talagang sinisira ni Satanas, kasi pag nasira niya yung doktrina, lalo na sa isipan ng mga kapatid na hindi pa masyadong matatag sa aralin na ito, tuloy-tuloy na yan ang pagkasira nila sa pananampalataya at pagtitiwala sa doktrinang tinanggap ng mga Seventh-day Adventists. Kaya yan nga po yung ating lilimiin mabuti at himay-himayin sa pagkakataong ito. So, kumakalat ngayon yung mga sinasabi daw ng ating mga pioneers o sinabi ng ating mga pioneers na hindi sila naniniwala sa Trinity. Ngayon ito, babasahin ko po sa inyo yung mga mabibigat na sinabi ng ating mga pioneers at yung mga mga naniniwala sa Trinity. Pakinggan nyo po itong mabuti ha. Ito po yung mga pinagbababasa nyo at sinishare nyo sa mga kapatid na gusto ninyong lasunin ang kanilang isipan tungkol sa Trinity. Ito'y kompleto nating titingnan yung kabuuan. Hindi lang tayo tumitingin na yung ating mga mata ay nakadikit doon sa punong kahoy na hindi natin malaman kung anong klaseng punong kahoy yan. Bakit? Nakadikit yung mata mo dyan. So kinakailangan bigyan natin ng perspektibo. Layo tayo at makikita natin ang kabuuan kung ano yung pinag-uusapan na Trinity at yung Trinity issue. Para malaman natin yung punong kahoy na tinitingnan natin kung anong klaseng punong kahoy yan. Kaya kailangan yung perspektibo malawak. Hindi yung, madalas kasi, yung iba, nagpapalaganap ng mga aral na nakapaloob lang sa isang binasa nila, o sa dalawa, sa tatlong binasa na hindi nila kinoconsider yung tinatawag na historical circumstance. Napakahalaga po yun sa pag-aaral. At ito nga, babasahin ko na isa-isa yung sinabi ng mga pioneers ng Seventh-day Adventist. Pakilagay Micah yung una. Ito'y galing kay John Nevin Andrews noong 1865. Ano ang sabi ng pioneer na ito? The doctrine of the Trinity, which was established in the church by the Council of Nicaea, AD 325. This doctrine destroys the personality of God and His Son, Jesus Christ our Lord. Di ba mabigat? John Nevin Andrews yan. Pioneer natin yan. Sa kanya ipinangalan yung Andrews University na Theological School natin dyan sa bansang Amerika. Ang bigat ng binitawang pahayag ni John Nevin Andrews noong 1865 na ang doktrina daw na Trinity ay sumisira sa personality ng Diyos. Dahil ay itinatag lang ika yan sa Council of Nicaea noong 325 AD. Na ito naman ang ipinagkamali ng ilan sa mga sekta na sinasabi, ito daw ay council ng Roman Catholic. So, dito lang muna tayo focus sa ating, kumbaga, sa usapin sa loob ng Seventh-day Adventism. No? So, ito yung pahayag ni John Nevin Andrews na isa sa ating mga pioneer. So, pag narinig ito ngayon ng mga nangangaral o nagpo-propagate ng Trinity, pumapalakpak na sila ngayon. Sige ho, palakpak lang ho kayo. Tuloy natin ha. Galing naman kay Roswell Cottrell, another pioneer. Ito'y isinulat niya sa Review and Herald noong 1869. The Trinity or the Triune God is unknown to the Bible. And I have entertained the idea that doctrines which require words coined in the human mind to express them are coined doctrines. Isa na namang mabigat na pahayag ng ating pioneer. Yun daw usapin ng Trinity ay hindi kilala ng Biblia. Meaning wala sa Biblia. At yung ideya daw na yun na ginawa ng tao, sa makatwid, gawa-gawa lang ng tao ang doctrine ng Trinity. Mabigat.
So tuloy ang palakpak lang ng mga tuniti. Tuloy natin. Next, Micah. Eto, galing pa rin sa kanya. Had I thought of this text, perhaps I should not have written my first article on the subject of the Trinity. I never believed the doctrine, nor even professed to believe it, but I do not think it the most dangerous heresy in the world. This is the reason I have never before said anything publicly about it. So tuloy-tuloy ang pagsasabi ni Cottrell na ang usapin daw ng Trinity may kinalaman sa heresy. Heretic meaning wala sa Biblia. Pero hindi naman daw ito ang pinakadelikado. But the point is, hindi nga siya naniniwala dahil heresy daw itong Trinity. Next, sabi pa niya, that one person is three persons and that three persons are only one person is the doctrine which we claim is contrary to reason and common sense. So itong usapin ng Trinity, nagbigay ho siya ng kumbaga pag-illustrate na yung tatlong persona ay isang persona lang. Itong doktrina daw ika na ito na ang isang persona ay tatlong persona at yung tatlong persona ay isang persona, ito daw yung doktrina na laban sa common sense. So yun ang sabi ni Cottrell. So ito, sundan nyo itong mabuti. Pinagbababasa ko na yung sinasabi ng mga pioneers. Next, Micah. Eto, next. Si Joseph Bates naman. So, kilalang pioneer natin to. Ang sabi niya, if you can convince me that we are one in this sense, that you are my father and I your son, and also that I am your father and you my son, then I can believe in the Trinity. Ano sabi ni Joseph Bates? Ito kasi ay quotation doon sa pakikipag-usap niya sa kanyang tatay. Na sinasabi dito ni Joseph Bates na kung makumbinsi mo ako sa ganong isipan na ikaw na tatay ko, ikaw din yung anak. At ako na anak mo, ako din yung tatay. Ikaw din ay ako. Yun ang sinasabi ni Bates. Kaya hindi nga siya nakukumbinsi at naniniwala sa Trinity. O ngayon, ito pa. Ang sabi naman ni James Springer White, ito yung naging asawa ni Ellen White, the Father was greater than the Son in that He was first. The Son was equal with the Father in that He had received all things from the Father. So, ang Ama daw, lalong dakila kaysa sa anak dahil una yung Ama at tinanggap lamang ng anak yung lahat ng mga bagay mula sa Ama. So, hindi nga naniniwala, kasi mamaya, ang usapin ng Trinity ay magkakapantay. Dito kasi sa puntong ito, hindi naniniwala si James White, na naging asawa nga ni Ellen White na tungkol sa usapin ng Trinity. Dagdag pa niya. Next. The question of the state of the dead is not a practical subject, and yet, we discuss it in order to warn the people against spiritualism. The question of the Trinity and the unity is not practical. And yet, we call attention to it to guard the people against the terrible heresy that takes from our all-conquering Redeemer in His divine power. So, ito daw, doktrina ng Trinity, heresy nga ito. At binigyan niya ng comparison na kailangang i-discuss din, kagaya ika ng usapin ng pag-tao'y namatay. Kasi ito ay may kinalaman sa spiritualism, yung mga naniniwala na may buhay pa siya. Ganon din ika ang Trinity and the unity, hindi daw practical. Pero nakuha daw ang ating pansin para bantayan ng mga tao laban sa heresy o turo na wala sa Biblia. So hindi nga naniniwala si James White na biblical ang Trinity. So tuloy lang ang palakpak ng mga Trinity. Ito pa, tuloy natin, si Elliot Wagoner naman. While both are of the same nature, the Father is first in the point of time. He, the Father, is also greater in that He had no beginning, while Christ's personality had a beginning. Yung maliwanag, di sila naniniwala na pareho ang pagsisimula ng Ama at Anak. Ang Anak may pinagsimulan talaga. Eto pang matindi, si J.N. Loboro. Ang sabi niya po rito, question number 1. What serious objection is there to the doctrine of the Trinity? Ano daw yung seryosong kumbaga paglaban sa doktrina ng Trinity? Sagot, there are many objections which we might urge, but on account of our limited space, we shall reduce them to the three following. Number 1, it is contrary to common sense. Number 2, it is contrary to Scripture. And number 3,
its origin is pagan and fabulous. Ano daw yung sabi, mamaya may ka pakibalik ha, pakitanggal lang muna. Ano daw yung serious na objection talaga sa Trinity? Sabi ni Loboro. Una nga ika, maraming objection yan, pero ito yung tatlong pangunahin. Una daw, laban yan sa sentido komon. So meaning, pag naniniwala ka sa Trinity, ayon kay Loboro, noong panahong ito, 1861, sinulat niya ito, wala ka sa common sense pag naniniwala ka sa Trinity. At ang pangalawang dahilan daw, laban ito sa Biblia. At yung pangatlo, galing daw yan sa doktrina ng mga pagano. So hindi Christian ang doctrine ng Trinity ayon kay Loboro noong 1861. Okay? Pakibalik may ka. To believe that doctrine, when reading the scripture, we must believe that God sent Himself into the world, died to reconcile the world to Himself, raised Himself from the dead, ascended to Himself in heaven, pleads before Himself in heaven, and 1,000 other such absurdities. So, inisa-isa pa rito ni Lobor yung ibang mga bagay kapag naniniwala ka sa Trinity, parang ang ganito ang nangyayari. Ito ay, kumbaga, inilatag niya na parang sarcasm, no? Ang sabi niya rito, pag naniniwala ka sa ganon, yung Diyos mismo, naniwala ka na bumaba dito sa sanglibutan, namatay para i-reconcile yung kanyang sarili sa Diyos din, at binuhay niya yung kanyang sarili, umakyat siya sa langit at kumbaga inamagitan siya din sa kanyang sarili. Parang naging katawa-tawa. Yun ang pagpapaliwanag ni Loboro. So, tuloy pa natin ha. Eto pa, dagdag pa niya. If Father, Son, and Holy Ghost are each God, it would be 3 gods. For 3 times 1 is not 1 but 3. There is a sense in which they are one, but not one person as claimed by Trinitarians. So napansin niyo po yung kanyang ginawang mathematical formula noong 1861. Ano ho? Kaya dito may nakikita na tayo na may problema doon sa mga pioneers nung kanilang sinasabi ang mga bagay na ito. Mamaya babalikan ko yan, no? Diretso tayo kay Stephen Haskell. Sabi niya naman dito nung 1905 ha. Christ was the firstborn in heaven. He was likewise the firstborn of God upon earth and heir to the Father's throne. Christ, the firstborn, though the Son of God, was clothed in humanity and was made perfect through suffering. He took the form of man, and through eternity, He will remain a man. So dito sinasabi niya nga na si Jesus Kristo, siya yung panganay sa langit at siya din yung panganay dito sa lupa. Okay? Yun ang sabi niya naman dito. Next, kay Bordeaux naman. Tuloy-tuloy ko na to. Ang sabi ni Bordeaux, that God is an infinite and eternal spirit without person, body, shape, or parts. That Jesus Christ is God Himself, the Father, Son, and Holy Ghost are one identical being. So ito ang paniwala ni Bordeaux noong 1869 nga na ang Diyos ay walang persona, walang katawan, walang hubog, walang bahagi. Tapos sinasabi niya rito na Jesus Christ is God Himself, the Father, Son, and Holy Ghost are one identical being. Yung absolute na nag-iisa lang talaga, isang piraso. Next, noong 1878, kay Cartwright naman, Dudley Cartwright, isa sa mga ma-impluensyang ministro noon. Every argument of the Trinitarian to prove 3 gods in one person contradicts reason and contradicts the Bible. Bawat argument daw tungkol sa Trinitarian, paniniwalang Trinitarian para patunayan na meron 3 Diyos sa isang persona, kinukontra nito ang reason at kinukontra din ng Biblia. So, napansin niyo may mga problema ito sa understanding. Kasi ito sabi niya, yung paniniwala daw ng Trinitarian na pinapatunayan na meron 3 Diyos sa isang persona. Hindi naman ganyan ang usapin ng Trinity ng Bible Sige, mamaya ko na ipaliwanag ng gusto. Sunod, noong 1859, kay Hall, sabi niya rito, we don't believe as the M.A. Church of Discipline teaches that Christ is the very and eternal God and at the same time, very man, that the human part was the Son and the divine part was the Father. We might here add that the orthodox view of God as expressed by them in several articles of faith is that God is without body, parts, passions, center, circumference, or locality.
So, lahat ng mga pinagbabasa natin ito, isa po yung kanilang iniisip. Una, yan nga ay wala sa Biblia. Pangalawa, galing yan sa mga pagano. Pangatlo, wala kang common sense pag naniniwala sa Trinity kasi imposibleng yung Ama, siya rin yung anak at yung anak, siya na rin yung Ama. At yung Diyos para sa kanila, walang forma, walang anyo. Walang passion, walang center, walang locality. Ibig sabihin, abstract. So ito'y paniniwala ng mga pioneers sa kaagahan na yon ng Seventh-day Adventism. So, yan ba ngayon yung sinasabi ng mga nagpo-propagate ngayon ng Trinity na ito ang tunay talagang doktrina ng Seventh-day Adventist dahil binasa nga natin sa inyo? So ito ngayon, ibibigay ko po sa inyo yung tinatawag na historical circumstances. Although may clue na kayo kung bakit lagi kong idinidiin noong 1861, 1869 sa kaagahan ng 19th century. Eto ngayon, pag historical circumstances, bibigyan po natin kayo ng 6, no? Pakilagay, Maika. Number 1, anti-Trinitarian dominance. Napansin niyo yung petsa? 1846 up to 1888. Number 2, dissatisfaction with anti-Trinitarianism from 1888 to 1898. Number 3, paradigm shift from 1898 to 1913. Number 4, decline of anti-Trinitarianism from 1913 to 1946. Number 5, Trinitarian dominance from 1946 to 1980. Number 6 and last, renewed tension from 1980 to the present. Ngayon, etong mga Trinity ngayon, nandito po kayo sa ika-6 na baitang na. From 1980 up to the present, yan yung pagbangon ng tension sa usapin ng Trinity sa Seventh-day Adventism. So kung napansin nyo doon sa number 1, anti-Trinitarian dominance, yung petsa 1846 up to 1888. Bakit? Ito nga po yung kaagahan ng Kristyanismo at yan po yung pinagbabasa ko sa inyo. Ano ho? Na mga pinagsasabi at paniniwala noon ng mga pioneer sa panahon pong yan. Yan yung unang baitang. Yan yung sinasabi ngayon nitong mga nasa ika-6 na baitang na na totoong doktrina ng Adventist. O kaya nga binigay natin yung mga petsa, no? Okay. Ano ba itong anti-Trinitarian dominance? Ibig sabihin, pag-dominate, meaning nangunguna ang paniniwala laban sa Trinity. Sila yung nangunguna noon, yung mga paniniwala laban sa Trinity, at yan nga yung binasa natin, na marami doon mga pioneers natin, sila Joseph Bates, sila James White, sila John Nevin Andrews, so on and so forth. Next, Micah, ito, basahin natin, no? From about 1846 to 1888, ito ngayong anti-Trinitarian dominance, yan yung kapanahunang yan, the majority of Adventists rejected the concept of the Trinity, at least as they understood it. All the leading writers were anti-Trinitarian. Although the literature contains occasional references to members who held Trinitarian views, Ambrose Spicer, the father of General Conference President William Spicer, had been a Seventh-day Baptist minister before his conversion to Adventism in 1874. He evidently remained Trinitarian because W.A. Spicer recounted to A.W. Spalding that his father grew so offended at the anti-Trinitarian atmosphere in Battle Creek that he ceased preaching. So ito yung pagsasaad noon ng kasaysayan na talagang nagdodumina ang mga anti-Trinitarian dito sa ating iglesia. Kaya nga ito po yung ikinasama ng loob ni Ambrose Spicer, yung tatay ng naging General Conference President na si William Ambrose Spicer. Sumama ang loob ng kanyang tatay doon sa Battle Creek kasi bakit nangingibabaw yung anti-Trinity. So totoo na nasa petsang yan, nangunguna yung mga anti-Trinitarian. Karamihan din sa mga writer noon, anti-Trinitarian. O ngayon, tuloy pa natin. Ito namang si Cottrell, on the other hand, wrote in review that while he disbelieved in the Trinity, he had never preached against it or previously written about it.
So ito yung maliwanag na sinasabi na ito nga si Cottrell hindi talaga naniniwala sa Trinity pero hindi naman siya nangangaral laban doon. But the point is, hindi siya naniniwala sa Trinity. Yan po yung mga source na nakikita nyo sa baba kung saan ko ito pinagkukuha at pinagbabasa. Okay, next. A third bit of evidence that not all were agreed on anti-Trinitarianism was the remark of Bourdieu in 1890. Although we claim to be believers in and worshippers of only one God, I have thought that there are as many gods among us as there are conceptions of the deity. Ito naman yung sinasabi nga rito ni Bourdieu na hindi naman lahat anti-Trinitarian. Pero lamang yung mga anti-Trinitarian, yung mga kapanahunang yan. Kaya nga nagkaroon ng statement itong si Bourdieu noong 1890 na lahat naman tayo ay mga mananampalataya, sumasamba tayo sa isang Diyos, ang inaisip niya, maraming mga Diyos among us to the point ng tinatawag na pagkakilala o pagkaunawa, conceptions of the deity. So, kaya noong panahon ng kaagahan ng Seventh-day Adventism, iba-iba ho talaga yung paniniwala at konsepto pagdating sa usapin ng Trinity. Kaya, itong si Bourdieu nga, never naman siyang nangangaral laban sa Trinitarian believers, pero anti-Trinitarian siya at ang kinikilala lang niya na siguro nga dahil iba-iba lang siguro ang ating pagkaunawa. Kaya there are many gods among us. Yun ang sabi niya. So lamang talaga noon yung anti-Trinitarianism. Next. Those who rejected the traditional Trinity doctrine of the Christian creeds were debut believers in the biblical testimony regarding the eternity of God the Father, the deity of Jesus Christ as Creator, Redeemer, and Mediator, and the importance of the Holy Spirit, while some very early in Adventist history held that Christ had been created. So, ganun din ho ang paniniwala o talaga nun. Yung iba nga sinasabi at paniniwala ng mas naunang Adventist, no, na si Kristo ay nilikha lamang. So meron nga doong mga Arianism, meron din mga semi-Arians. So ito yung samot-saring paniniwala pero lamang yung anti-Trinity sa panahong ito. Next, Micah. Respecting the Trinity, I concluded that it was impossible for me to believe that the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, was also the Almighty God, the Father, one and the same being. Ito ang sinabi ni Joseph Bates regarding his conversion noong 1827. He told his father, ito na yung binasa ko sa inyo kanina nung una, kung makumbinsi mo ako, if you can convince me that we are one in this sense that you are my father and I your son, and also that I am your father and you my son, then I can believe in the Trinity. Because of this difference, he chose to join the Christian connection. Ito ho, napansin nyo po rito. Ayan yung mga sources na aking ginamit. So, maging si Joseph Bates nga, na pioneer ng Seventh-day Adventist, nung kapanahunang yan, hindi talaga siya naniniwala sa Trinity. Kaya nga, mas pinili niya noon na samahan yung Christian connection. Yon. Tandaan ninyo yung mga pioneers nating ito ay galing sa iba't ibang samahan ng mga mananampalatayang Kristiyano at iba't ibang pagkaunawa o pagkakilala rin sa usapin ng Trinity. Dapat maging malinaw sa ating lahat yan. Ito'y kaagahan ng ating Seventh-day Adventism. That's why dito nga si Joseph Bates nabanggit na he joined Christian Connection. Ano ba ang Christian Connection? Ito, may kapakilagay. Where did the pioneer understanding of the Godhead come from? James White, Joseph Bates, Uriah Smith, and other prominent leaders in the early Advent movement came from the Christian Connection or connection. This was first indigenous religious movement in America. Ang sabi nga rito ni Philip Schaff, but although the Bible is their only authoritative rule of faith and practice, yet the general characteristics of their belief may be determined. They are anti-Trinitarians, yet call Christ a divine Savior and acknowledge the Holy Spirit to be the power and energy of God. So, yun pala yun. Itong mga pinagbabanggit nating pioneers, galing nga sila doon sa samahang Christian Connection, si James White, Joseph Bates, Uriah Smith, at iba't ibang mga prominenteng leader noon sa kaagahan ng Seventh-day Adventism.
At pinaliwanag dito ni Philip Schaff kung ano yung Christian connection. Sila talaga'y anti-Trinitarians pero kinikilala nila si Kristo na tagapagligtas. At kinikilala din nila yung Holy Spirit bilang kapangyarihan at puwersa. So ibig sabihin, hindi nga sila naniniwala maging sa Holy Spirit na person, kundi puwersa lang yan. So wag ho tayo magtaka, lalo na sa mga ngayon, yung binabanggit nating nagpo-propagate ng Trinity na hindi nyo inaalam yung background, sa kaagahan syempre ng Seventh-day Adventism, at mamaya babasahin ko po sa inyo yung mga iba pang mga doktrina sa kaagahan ng Adventism na hindi na tinatanggap ngayon. Dahil ibang paniniwala ho talaga nung una dahil bumubuo pa lang ng tinatawag na pillars of truth coming from the Bible, dahil hindi lahat ng truth alam agad sa pasimula ng pagkatatag ng Seventh-day Adventist. Tuloy-tuloy yung pag-aaral niyan. Kaya nga tiningnan muna natin yung background ng ilan sa mga nabanggit na prominenting pioneers ng Adventist. Kaya pala ganun ang kanilang isipan, anti-Trinitarian, kasi nga galing sila sa iba't ibang paniniwala, lalo na sa Christian connection. O ngayon, next Micah. The early Adventists set forth at least 6 reasons for their rejection of the term Trinity. The first was that they did not see biblical evidence for 3 persons in one Godhead. Hindi na ito ikabagong objection. In its simplest form, the concept of Trinity is the result of affirming on the authority of Scripture both the oneness and the threeness of God, despite human inability to fully understand the personal divine reality. Those terms point to how this can be explained has been the subject of much thought and speculation over the centuries. The influence of Greek philosophy on the doctrinal developments of early and medieval Christian history is well known. Eto, binabanggit dito yung 6 na dahilan kung bakit yung mga pioneers noon sa kaagahan ng Adventism ay hindi naniniwala sa Trinity or sila'y mga anti-Trinitarian. Kasi nga, ang una nilang dahilan, walang ebidensya buhat sa Biblia na mayroong 3 persona sa iisang kadyusan. Kaya nga sabi dito, hindi na yan bagong objection. Hanggang ngayon, ganyan pa rin yung objection ng iba. Walang makikita sa kabila na nakikita naman talaga sa Biblia, yung diwa ng turo ng Trinity. At ito nga, bakit iba-iba ang pagkakilala sa usapin ng kadyusan? Kasi nga dito, bumangon din yung impluensya ng mga Greek philosopher. Ang mga Grego, mabilis maka-impluensya kahit sa usaping relihiyon. At yung pag-develop ng doctrine ng Trinity, mabigat ho ang pag-develop kaya nag-produce ng iba't ibang understanding sa usapin ng Trinity. Kaya nga ito'y kasama sa tinatawag na perennial controversy. O ibig sabihin, long time. Matagal ng panahong kontrobersiya ang usapin po ng Trinity. Lalo't higit yung dalawang kalikasan sa isang persona ni Kristo. It is considered as perennial debate. Kasi ang usapin ng Trinity, hindi ho kasi ito turo ng tao, turo ito ng Diyos. At para maunawaan lang natin ang Trinity, kinakailangan magpasakop tayo sa revelation ng Diyos sa pamamagitan po ng Biblia. Dahil kapag, pinanghawakan lang ng tao yung kanyang nalalaman, eto nga ang resulta, iba-ibang paniniwala sa usapin ng Trinity, maging sa loob mismo ng Seventh-day Adventism. So nakita natin ang unang rason, wala daw sa Biblia doon. Next. A second reason the early Adventists gave for rejecting the Trinity was the misconception that it made the Father and the Son identical. Stop muna tayo dyan, Micah. Balik natin maya-maya. Ang pangalawang rason, yun nga, yung binanggit ko sa inyo kanina habang binabasa natin yung pahayag ng ating mga pioneer, meron silang misconception. Mali yung kanyang pagkaunawa sa usapin na patungkol sa ama at anak. Ginawa nila pinag-isa yung ama at anak. Yung ama siya na rin yung anak siya na rin yung ama. Kaya ngayon yung binitawang salita ni Joseph Bates na patunayan mo sa akin, Father, na ikaw ay anak ko rin at ako ang iyong tatay at ikaw ay, kumbaga anak din at the same time ako na tatay ikaw. Misconception lahat yon. Yan ang sinasabi rito na pangalawang reason nila kasi nga galing sa kanilang misconception. Wala naman nung nagtuturo sa Seventh-day Adventist, lalo na sa ngayon, malinaw na ang doktrina. Sige, mamaya ko ipaliwanag. Yun yung pangalawang reason na. Next, pakibalik Micah. Kaya nga sinasabi ni Bates na impossible for me to believe na yung ating Panginoong Jesucristo na anak at yung ama, pare-pareho silang iisang being. The concept that the Father and Son are identical approximate an ancient
heresy called modalist monarchianism or Sabellianism after Sabellius, one of its 3rd century proponents. Yang paniniwala regarding sa monarchianism na absolute na isa lang, siya na rin yung ama, siya na rin yung anak, siya na rin yung espiritu, ay turo yan mula pa nung 3rd century. Anyway, nilatag ko na rin po ito matagal na sa ating pangangaral. Yung kasaysayan kung ano-ano yung paniniwala sa Trinity at makikita doon. Iba-iba nga ang paniniwala. May mga Trinity yung ibang mga sekta ng Kristyanismo pero ibang uri ng Trinity yon. So ito po ay na-develop nga dahil sa mga Greek philosophy, no? Lalo na noong nagkaroon ng tinatawag na Great Schism ang eastern at western part ng Rome. Nagkaroon noon ng matinding pagsasagutan ang kanluran at silangang Roma sa usapin din ng Trinity dahil sa misconception sa paggamit ng mga salitang Latin at salitang Grego. So doon na-develop yung iba't ibang paniniwala tungkol sa bagay na ito at hindi exempted ang mga Seventh-day Adventists sa kaagahan ng pagkatatag ng atin pong iglesia, ng ating samahan, bago pa ito na opisyal na organize noong 1863. Meron talagang iba't ibang paniniwala yung mga pioneers dyan. Wala pang, kumbagay, nabubuo talaga na pinaka-fundamental na understanding about the Trinity. Pero yun ngang mga petsang ito, 1846 to 1888, anti-Trinitarian dominance talaga yan. Okay, so yung sinasabi ni Joseph Bates, misconception na yung anak siya na rin yung ama at yung ama siya na rin yung anak. Next, ito pangatlo. A third and opposite objection of the Trinity doctrine was based on the misconception that it teaches the existence of 3 gods. If Father, Son, and Holy Ghost are each God, it would be 3 gods. Yun ang sinabi ni Loboro noong 1861. Yung pangatlong dahilan kung bakit hindi nila kinikilala ang Trinitarian doctrine dahil nga another misconception na naman umaling pagkaunawa sa turo na umiiral ang 3 Diyos. Kita nyo? Umiiral sa usapin ng Trinity 3 Diyos. Mali na naman, misconception na naman. Walang tinuturo sa Trinitarianism na 3 Diyos. Okay? Next. A fourth view was that belief in the Trinity would diminish the value of the atonement since the ever-living, self-existent God cannot die. Then, if Christ had self-existence as God, He couldn't have died on Calvary. They reasoned. If only His humanity died, then His sacrifice was only a human one, inadequate for redemption. So ano yung pang-apat na sinasabi ng anti-Trinitarian dominance nung kapanahonang ito? Dahil nga, yung pagkananiwala daw sa Trinity, mababaliwala yung halaga ng pagtubos ng atonement. Bakit? Kasi yung Diyos na umiiral nung una pa, hindi pwedeng mamatay. Ayan. Hindi pwedeng mamatay yung Diyos. At kung si Kristo na umiral na, nang magpakailanman bilang Diyos, hindi dapat siya mamatay sa Kalbaryo kung Diyos nga si Kristo. Pero kung yung katauhan naman ni Kristo yung namatay at ito ay ginawang sakripisyo sa sangkatauhan, so sa makatuwid, yung sangkatauhan yung namatay. Kaya hindi sapat yung pagtubos. Di ba? Yan yung pang-apat nilang pananaw. Yun yung pang-apat nilang argumento. Mababaliwala daw yung usapin ng pagtubos sa Biblia dahil una ang Diyos hindi namamatay. Kaya nga di ba si Kristo ay nagkatawang tao dahil wala naman talagang kamatayan ng Diyos. Sinasabi nila, kung si Kristo ay Diyos ng pasimula, namatay siya, di lalong na-diminish dahil hindi naman namamatay ang kadyusan. So, kung sangkatauhan naman yung namatay kay Kristo, di walang halaga rin. Kulang dahil namatay tao. Yun ang hindi naabot nga dahil doon sa kaagahan ng tinatawag na pagtataguyod ng Adventism, hindi pa malinaw sa kanila ang truth. Kaya ganito ang kanilang mga pangangatwiran. Next. Ikalima, the fact that Christ is called Son of God and the beginning of the creation of God, Revelation 3:14, was taught to prove that He must be of more recent origin than the Father. Dahil sinabi sa Apokalipsis 3:14 na siya yung pasimula ng paglalang ng Diyos, sa makatuwid, meron siyang pinagsimulan, hindi katulad ng Ama na walang pasimula. Yun, another misconception. So, binibigay lang natin yung mga dahilan ng anti-Trinitarian dominance ng ating mga pioneer, ng mga petsang nabanggit, 1846 to 1888, dahil nga misconception. Number 6 and last.
It was argued that there are various expressions concerning the Holy Spirit which would indicate that it couldn't properly be considered as a person, such as its being shed abroad in the heart and poured out upon all flesh. Pang-anim nga, hindi sila naniniwala ng banal na Espiritu ay persona. Kasi nga sinasabi ka sa Biblia, yung Holy Spirit was shed abroad sa bawat puso ng tao. So ibig sabihin, sa lahat ng tao, sa bawat puso, nandoon siya, sa lahat ng laman, so hindi siya pwede maging persona. Another misconception because of this, what we call the definition of term. Para sa kanila, pag sinabing person, yung parang tayo, person. Hanggang doon lang. Na paano ka ika ma-spread sa bawat laman, sa bawat puso ng tao kung ikaw ay person. Yun. So, yun yung 6 na dahilan kung bakit yung mga pioneers na yun hindi naniniwala sa Trinity at doon sa katotohanan na sila'y galing sa iba't ibang paniniwala sa usapin ng kadyusan, especially the Christian connection. So yun po yung inilatag natin ng mga punto. So anong kinalaman yan, Brother Melvin, sa usapin ng pagkaunawa ni Ellen White? Maya-maya, malalaman nun ninyo yan. Kumbaga, ito nga step by step yung mas magandang ginagawa natin, no? Para maintindihan ninyo yung kabuuan ng usapin. Hindi yung nakabasa lang kayo ng, sinabi ng mga pioneers. Kaya nga pinagbabasa ko lahat yung sinabi ng pioneers para makompleto na yung picture Eto, after 1888, ito na, ikalawang bahagdan, second stage. Pakilagay, Micah. Dissatisfaction with anti-Trinitarianism from 1888 to 1898. Bakit? Eto po. The focus of the 1888 General Conference Session on Christ, our righteousness, and the consequent exaltation of the cross of Christ called into serious question whether a subordinate derived divinity could adequately account for the saving power of Christ. E.J. Wagoner urged the necessity of setting forth Christ's rightful position of equality with the Father in order that His power to redeem may be the better appreciated. So, eto, yung focus, yung sentro nung debate sa Minneapolis noong 1888 conference session. Ito ay General Conference Session noong 1888. Ito po yung debate patungkol doon sa usapin ng, kumbaga, rightful position ni Kristo sa kadyusan. Ano ba talaga si Kristo? So dito nga noong 1888, after sa matinding debate, nabuo, naging maliwanag yung usapin ng tinatawag na posisyon ni Kristo sa kadyusan. Dahil doon sa usapin ng katuwiran ni Kristo. Paano tayo maligtas? Yan yung naganap sa Minneapolis noong 1888. At dito, kung mapapansin ninyo, ang magkakakampi rito, idagdag ko lang, si Wagoner, si Alonzo Jones, at si Ellen White. Alam niyo kung sino mga kalaban nila? General Conference President at yung mga ministro na dito nga, mas lamang yung anti-Trinitarian. So ito yung naganap noong 1888. So paano nangyari yung dissatisfaction? Ibig sabihin, dito sa kapanahonang ito, kumbaga nawawala na yung lamang, yung pagpapaniwala sa anti-Trinitarianism. Itong kapanahonang ito. Tingnan nyo. Pakilagay next, Micah. While by 1890, Wagoner had not yet fully grasped Christ's infinitely eternal pre-existence, he argued convincingly that Christ was not created, that He has life in Himself. Kinote niya yung John 10:17. He possesses immortality in His own right. Wagoner insisted on the divine unity of the Father and the Son and averred that Christ, by nature of the very substance of God and having life in Himself, He is properly called Jehovah, the self-existent one, who is an equality with God, having all the attributes of God. Na yan. Noong 1890, itong si Wagoner, hindi pa naman niya lubusang naunawaan yung pre-eternal pre-existence ni Jesus Christ. Ibig sabihin, yung walang hanggang pag-iral. Hindi pa niya lubos na naunawaan yun, pero argue convincingly na si Kristo hindi ho nilikha. Kasi sa John 10:17, mamaya babasahin ko rin po yung talata, na si Kristo walang kumuha ng kanyang buhay at kaya niyang kuning muli ang kanyang buhay. Sino lang ang pwedeng magsabi nun? Therefore, yung persona o being na yung buhay niya, kanyang sarili, walang nagbigay. Siya ang nagbigay. Yun yung position ni Wagoner nung panahong ito. Kaya nga sinasabi niya na si Kristo, siya yung very nature, siya yung likas mismo
ng kadyusan at siya may buhay sa kanyang sarili. At kumuot pa siya ng ibang mga talata. So dito, meron ng kumaga lumalaban sa mga tinatawag na anti-Trinitarianism nung kapanahunang ito. Next. Thus, the dynamic of righteousness by faith and its consequences for the doctrine of God provides the historical context for the provocative comment of Bourdieu that although we claim to be believers in and worshippers of only one God, I have taught that there are many gods among us as there are conceptions of the deity. Such comment from a highly respected evangelist and missionary seems to indicate that the collective confidence in the anti-Trinitarian paradigm was showing some cracks. Dito na ngayon nabubutasan po yung mga anti-Trinity na mga pioneers dito sa pagpasok dito po noong 1888 na sinimulan yung debate about the righteousness of Christ doon sa General Session sa Minneapolis noong 1888. Dito na nabubutasan yung anti-Trinitarianism. O ngayon, ito pa. Next. The period from 1898, ito, yung paradigm shift na. Ito na yung pangatlong baitang. Kasi natapos na tayo doon sa una at pangalawang baitang. Etong pangatlong baitang, paradigm shift. Ito na yung paglipat mula sa anti-Trinitarian belief patungo sa Trinitarian belief. The period from 1898 to 1913 saw an almost complete reversal of Adventist thinking about the Trinity. I say almost because this paradigm shift did not lead to unanimity on the topic. As Merlin Burt has documented, a few thought leaders who tended toward the remain vocal but with declining influence for many years. Etong panahong ito na tinatawag na paradigm shift from 1898 to 1913, ito yung almost halos pagbaliktad mula sa anti-Trinitarian patungo sa Trinitarian na pagkilala dito sa usapin nga ng Trinity. Kaya niya sinasabing halos or almost dahil itong paradigm shift sa mga panahong nakita natin, hindi naman ito yung nagdulot ng pagkakaisa sa usapin sa topic ng Trinity. Kundi ito yung panahon na nag-decline na yung impluensya ng tinatawag na anti-Trinitarianism. Diba? From 1846, 1888, anti-Trinitarian dominance. Pero from 1888 to 1898, ito na ngayon yung dissatisfaction. Hindi na naging satisfied sila. Hindi na nila natatakpan yung butas ng anti-Trinitarianism dahil sa mas maliwanag na paglalahad netong mga lingkod na ginamit ng Diyos katulad ni Wagoner. Isama ko na dyan si Alonzo Jones. At yan din po ang pinanigan ni Ellen White. Mamaya babasahin natin. Mas marami tayong babasahin tungkol kay Ellen White. Kaya yan po yung title ng topic natin eh. Kumbaga, inaata-atado lang muna natin. Kumbaga sa mga sahog sa niluluto mo, chinachop nating mabuti yan. Isa-isa. Kasi hindi basta-basta may mga rekado ka, basta-basta mo lang tatadtarin yan. Ayusin mo rin para masarap ang luto at masarap ang kain. So, ganun din sa usapin ng spiritual. Isa-isahin mo yan. Hindi mo pwedeng ibuhos agad. Kaya dahan-dahan. Yun po yun. So, ngayon, ito. Sinasabi na rito sa pangatlong baitang, itong paradigm shift, paglipat na pero hindi pa lubos. Dahil nga ito. Sinasabi rito, pakibalik nga yun, Maika. According nga kay Burt, no? The last of the old-time Adventist anti-Trinitarians na namatay noong 1968, a new generation of neo-anti-Trinitarians would emerge in the 1980s. Yan. So, kaya nga from 1980 at hanggang ngayon, kasi nagsimula noon yung paglitaw nga ng yung pagbangon muli ng anti-Trinitarian. Pero yan na nga yun eh. Babalikan natin yan. Tuloy tayo. Next. Nevertheless, the publication of Ellen White's, take note the book, Desire of Ages in 1898 became the continental divide for the Adventist understanding of the Trinity. Beginning with the first paragraph of the book, she called into question the dominant view of early Adventists regarding the relationship of Christ to the Father. Her third sentence in chapter 1 declared, "From the days of eternity, the Lord Jesus Christ was one with the Father." Napansin niyo po yan? Etong sinulat na libro ni Ellen White, The Desire of Ages, noong 1898,
dito na ngayon nagsimula yung paradigm shift, yung paglipat ng understanding from anti-Trinitarian to Trinitarian, lalo na sa mga Trinity na naniniwala na sa Ellen White daw hindi believer ng Trinitarian doctrine. Ito ang simula nung 1898 pa. Kaya nga pumanig siya kay Wagoner doon sa presentation doon sa debate sa Minneapolis noong 1888 dahil lalong nakita ni Ellen White yung liwanag sa presentation ni Wagoner. Yun ay 1888, kaya noong 1898, 10 years, eksakto, sumulat siya ng The Desire of Ages. At sinasabi rito nga, dito sa The Adventist Trinity by Jerry Moon, na ito yung naging continental divide sa pagkaunawa ng mga Adventist sa usapin ng Trinity. Na nang sinabi ni Ellen White, mula sa kaarawan, magpawalang hanggan, ito from the days of eternity, mula ng walang hanggan, ang ating Panginoong Jesucristo ay kasama ng kanyang Ama. So meaning to say, kung kailan nagpasimula yung kanyang Ama, doon din ang pasimula ni Kristo. Pareho sila. Walang nauna yung Ama, and then sumunod si Kristo, lumitaw lang. Hindi, ito ang sinasabi ni Ellen White. Kung kailan nagsimula yung Ama, magpawalang hanggan, doon din nagsimula si Kristo. Yun yung librong The Desire of Ages. Biblical yan. Tingnan nyo, pakilagay may kayong Micah 5:2. Ito yung kino-quote ni Ellen White. Ito yung paniniwala na basa niya sa Bible, hindi bungang isip lang ho niya. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So ang ipanganganak na ito, this is Messianic prophecy patungkol kay Jesus Christ, ang pinagbuhatan niya from eternity to eternity. Kaya sa sulat na Ellen White sa The Desire of Ages, yan ang kanyang pagkapahayag. From the days of the eternity, the Lord Jesus Christ was one with the Father. Mula sa magpawalang hanggan, kasama na siya ng kanyang Ama. Kaya yan yung sinasabi kasi sa Biblia. Next, Micah. Ito pa ang karagdagang sinabi niya sa Desire of Ages. In Christ is life. Original. Unborrowed. Underived. Christ didn't ultimately derive His divine life from the Father. As a man on earth, He subordinated His will to the will of the Father. But as self-existent God, He had power to lay down His life and take up again. Thus, in commenting on Christ's resurrection, Ellen White again asserted His full deity and equality with the Father, declaring the Savior came forth from the grave by the life that was in Himself. Ang tinutukoy dito ni Ellen White dun sa mga unang pahayag ay nasa John 10:17-18. Maya-maya, babasahin ko po sa inyo. Malinaw na idiniin ni Ellen White sa librong The Desire of Ages na si Kristo nasa kanya ang buhay. Hindi hiniram. Walang pinagkunan or underived, meaning na kay Kristo mismo, inherent. Walang nagbigay sa kanya ng buhay. Kaya ang binanggit ni Ellen White, yung buhay nasa kanya, original, unborrowed, hindi hiniram, o walang pinagkunan, underived. At kinote niya ngayon talata sa John 5:19-30 maging sa John 10:17-18. Yun yung punto na sinasabi bilang self-existent God. Umiiral na siya, na yan ay katangian ng isang tunay na Diyos, meron siyang kapangyarihang magbigay ng kanyang buhay, meron din siyang kapangyarihang kunin itong muli. Ito yung kinote niya. Pakilagay Micah. John 10:17. Sabi ni Kristo, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. 18. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Napansin nyo? Kung hindi po Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, napakalunatic niya, o kumbaga may tama sa isip para sabihin niya at angkinin niya ito. Dalawang bagay lang yan. Maniniwala kang Diyos siya o si Kristo ay merong tinatawag na problema sa pag-iisip, lunatic or mayabang. Yun lang ang pagpipilian ninyo. Bakit? Ang pagkasabi ni Kristo, kaya nga siya sinisinta ng Ama, ibinibigay ko, ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-alis sa akin nito? Inaangkin niya ho ito.
kusa niya itong binibigay. May kapangyarihan siyang alin? Magbigay nito. May kapangyarihan siyang kumuhang muli. O, kita nyo. Matinding pananalita yun. Matinding pag-aangkin yun ng kadyusan. Kaya kung hindi nyo paniniwalaan na Diyos si Kristo sa kabila ng kanyang pag-aangking ito, pwede kayo mahulog sa isang paniniwala na may problema sa pag-iisip ang Panginoon nung nagyayabang. Sinasabi niya nasa kanya yung kapangyarihang kunin yung buhay, nasa kanya yung kapangyarihang magbigay. Walang nag-aalis. Kaya ngayon ang sinulat ni Ellen White, in Christ, life, original, unborrowed, underived. Siya ang pinagmumula ng buhay. Wala siyang pinagkunan, wala siyang pinaghiraman. So ang paniniwala ni Ellen White sa ating Panginoong Hesukristo mismo ay bahagi ng tinatawag na kadyusan. Eto pa. Tuloy natin, Micah. These statements came as a shock to the theological leadership of the church. Andreasen, who had become an Adventist just 4 years earlier at the age of 18, and who would eventually teach that the church North American Seminary, claimed that the new concept was so different from the previous understanding that some prominent leaders doubted whether Ellen White had really written it. After Andreasen entered the ministry in 1902, he made a special trip to Ellen White's California home to investigate the issue for himself. Ellen White welcomed him and gave him access to the manuscript. Ito, napakaganda itong nangyaring ito. Yung pahayag na yun ni Ellen White, kumbaga maraming nagulat, na shock, lalo't higit itong si Andreasen na kabago-bagong Adventist, 18 years old, na-baptize siya 4 years ago, mula nung sinulat ni Ellen White yan sa The Desire of Ages, 18 lang. Nung nasyak siya at nakita niya, talaga bang galing kay Ellen White ito? Bagong isipan ito kaysa doon sa nalaman ni Andreasen. Previous understanding. Ano yung previous understanding? Anti-Trinitarianism. Yun yung dating pagkaunawa. Kaya nga, para sa kanya, new concept ito. Kaya nga ang ginawa niya, si Andreasen mismo, bumiyahe. Pinuntahan niya yung bahay ni Ellen White, nag-imbestiga siya kung yung bang sinabi ni Ellen White sa Desire of Ages, ay sulat niya ba talaga? At doon ay malugod siyang tinanggap ni Ellen White at binigyan siya ng kalayaang basahin yung mga sulat kamay mismo ni Ellen White na naipublish nga dito sa The Desire of Ages. O di ba napakaganda, mismong yung si Andreasen nag-investigate. Kaya nga nung nangyari, nung nakita niya sulat kamay mismo ni Ellen White, mamaya papakita ko rin po sa inyo yung sulat kamay mismo ni Ellen White sa paniniwala sa Trinity, pati sa persona ng Holy Spirit. Yan. Papakita ko sa inyo maya-maya. Kaya nga sabi ko, hinihimay-himay nating mabuti ito. So si Andreasen ay isa sa mga naging matitibay na leader din ng ating iglesia. Nasyak siya. Dito pinalinaw ni Ellen White. Kaya nga tinawag na paradigm shift. 1898 to 1913. Ngayon, pasok na tayo sa ika-4 na baitang. Paakyat na ho tayo ng paakyat. Noong 1913, up to 1946, eto na. No? Ito na yung decline ng anti-Trinitarianism. Pagbagsak ng paniniwala ng anti-Trinity sa loob ng Seventh-day Adventism. Despite Wilcox's declaration in the review, or perhaps, ito kasi yung review, ito po yung 1930 na naisulat, yung belief ng Adventist na naniniwala ang Adventist sa Trinity. Despite Wilcox's declaration in the review, or perhaps because of it, the debate over the Trinity intensified in the early decades of the 20th century. At the 1919 Bible Conference, Christ's eternity and his relation to the Father were major and unresolved subjects of debate. Curiously, in view of Ellen White's Desire of Ages statement that Christ's life was underived, walang pinagkunan, even Prescott, the foremost proponent of Trinitarian view at the conference, held that Christ's existence was in some way derived from the Father. So ito, napansin nyo po rito. Although sa panahong ito, nag-decline na yung anti-Trinitarian influence sa ating church. Dahil lumitaw na from 1898, after that debate in Minneapolis, unti-unting tumayo doon, yung ilan sa mga nasa minority like Wagoner regarding sa usapin ng Trinity at yung
pwesto ni Jesus sa Godhead o kadyusan. At itong isinulat ni Wilcox sa Review and Herald noong 1913 regarding sa belief ng Adventist sa Trinity. So naniniwalang Adventist sa Trinity. So ito na nga yung paradigm shift at nag-decline, bumagsak yung anti-Trinitarianism sa loob ng Seventh-day Adventism. At nangyari nga yung tuloy-tuloy na Bible Conference noong 1919 at yung tuloy-tuloy yung pag-uusap doon sa unresolved subjects ng debate na yon. At kahit ganun pa man, kahit itong si Prescott na proponent na ng Trinitarian belief, hindi pa rin siya naniniwala na yung buhay ni Kristo ay walang pinagkunan. Kaya sabi dun sa bandang huli, in some way derived from the Father. Galing pa rin yun sa Ama. Ayan. So, dito pinapakita lang na hindi ho basta-basta naniniwala ang leadership lang kay Ellen White. Tuloy-tuloy yung pag-uusap. At yun naman ang totoo dahil doon palang sa mga nauna nating episode dito sa series natin sa buong taon, doon sa mga naunang episode, pinakita natin isa-isa na ang lahat ng major doctrines ng Adventist hindi galing kay Ellen White kundi sa Bible. Ellen White, ang role niya is more on confirmatory. Kino-confirm lang yung doctrine na pinag-aralan na ng mga pioneers at lalo tigit ng mga brethren na mga Bible students. Confirmatory lang yung kay Ellen White, hindi sa kanya nang galing. At ito yung karagdagang pagpapatunay. Bagamat sinabi ni Ellen White, walang pinagkunan yung buhay ni Kristo, nasa kanya na talaga yun. Yung isa dito na si Prescott, para sa kanya, nakuha pa rin yun sa Father. So, yan ay tuloy-tuloy na pag-uusap. And then, ito, next, Micah. Dali, medyo nagkabaliktad yung aking Okay, tuloy lang. Oo, nagkabaliktad dito. Sige, yan ay parang sa paradigm shift pa rin, di ba? Ayan. Sige, babasahin ko na rin yan. Baka nagkabaliktad lang. While Desire of Ages set in motion a paradigm shift regarding the Adventist understanding of the Godhead, it was not Ellen White's last word on the subject. Later, during the Kellogg's crisis noong 1902 up to 1907, she repeatedly used expressions such as three living persons of the heavenly trio, while continuing to maintain the essential unity of the Godhead. Thus, she affirmed the plurality and the unity, the threeness and the oneness, the foundational elements of a simple biblical understanding of the Trinity. Nagkamali ako ng patong doon nailagay ko agad doon sa Pero tuloy ko lang muna ito. Ito yung nabaliktad kanina sa paradigm shift sa ikatlong baitang. F.M. Wilcox, although nabanggit ko na ito, pero mali yung singit ng slide. F.M. Wilcox in the Review and Herald in 1913, Wilcox, editor of the denomination's most influential periodical, wrote that Seventh-day Adventists believe, one, in the divine Trinity. So, noong 1913, ito yung statement na ang Adventist naniniwala sa Trinity. Binanggit ko na kanina to. Binasa lang natin ngayon. Eto na. Tuloy sa decline of anti-Trinitarianism. In 1930, the General Conference of the Seventh-day Adventists received a request from its African division that a statement of what Adventists believe be printed in the yearbook to help government officials and others to a better understanding of our work. In response, the General Conference Committee appointed a subcommittee comprised of Kern, Associate Secretary of the General Conference, Wilcox, Editor of the Review and Herald, Palmer, Manager of the Review and Herald, and Watson, General Conference President, to prepare a statement of Adventist beliefs. So, napansin nyo kanina, noong 1913, sinulat ni Wilcox sa Review and Herald, siya yung editor nga na yun yung belief ng Adventist sa Trinity. So, yun ang posisyon ng Adventist, belief. At noong 1930 nga, merong request yung ating African Division na maglabas ng kumbaga ng statement kung ano yung paniniwala ng Seventh-day Adventist. At yun ay na-print sa yearbook noong 1930 nga para makatulong doon sa gobyernong nasasakupan kung ano ba yung paniniwala ng Adventist at ano yung ating gawain o layunin. So, binuo nga itong subcommittee na mga nabanggit na pangalan at sila ang naglabas ng statement ng paniniwala ng Adventist. So, pagdating sa usapin ng Trinity, walang nabago doon. Yun pa rin yung nagamit from 1913, 1-3,
to 1930 na may nag-request ng Adventist belief, yun pa rin ang inilabas. Kaya nga dito sa panahong ito, nag-decline na ho talaga yung anti-Trinitarianism. Wala nang tumutol ho dyan. Maging sila Joseph Bates, maging itong si James White, maging sila Uriah Smith, wala na hong nakatutol dyan. Eto, next. Wilcox, as the leading writer among them, drafted a 22-point statement that was subsequently published in the Seventh-day Adventist Yearbook of 1931. The second point spoke of the Godhead or Trinity, and the third affirmed that Jesus Christ is very God, an echo of the Nicene Creed. Lest anyone think that Adventists intended to make a creed, no formal or official approval was sought for the statement. So from 1913, eto nga, yung 1931 naman, inaffirm lang yung belief ng Adventism, especially sa Trinity at yung bahagi ni Kristo sa kadyusan na si Kristo nga ay tunay na Diyos. Although, wala ho talaga tayong creed kasi pag sinabing creed, parang sa ano yan kumbaga, belief na kumbaga dapat dito lang kayo maniniwala. Kumbaga parang sa Roman Catholicism creed ng Vatican o Papacy. Yun yung creed. Sa atin ho kasi wala tayong creed even until now. Kasi pag sinabing creed nga, ito lang dapat at wala na kayong kalayaang maniwala. Wala na kayong kalayaang mag-aral. So dito ho, hindi sinisikil. Dito sa Adventism, hindi sinisikil yung kalayaan ng iba. Pero malaya kang makapag-aral of course ng Bible, pero once na meron tayong tinatawag na fundamental belief statements at hayagan mong nilabanan yan, di ka dumaan sa formal na kumbaga pakikipag-dialogue, nilalabanan mo na nagdudulot ng kaguluhan, ma-actionan ka ng tinatawag na madidisfellowship ka. So sa mga Trinitarian ngayon na sana upuan nyo yan, makipag-aralan kayo sa halip na papasukin nyo lang ang church, tapos magiging magulo yung inyong approach, ay talagang dapat lang kayo madisiplina at kapag hindi kayo sumunod sa tamang kapamaraanan, pwedeng umabot pa yan sa disfellowship dahil nakalagay yan sa ating statement. Although, wala tayong formal creed na tinatawag, but we have our fundamental beliefs. At mula pa noong 1913, at itong sa yearbook noong 1931, tuloy-tuloy ho yung statement at paniniwala sa Trinity. Kaya nga, nag-decline nga yung anti-Trinitarian, pati yung kanyang dominance. Ang naging dominance lang sila, again, from 1846 up to 1888, at ipinaliwanag na natin yung mga dahilan dyan. Eto, next Micah. 15 years later, siyempre mula nung 1931, 15 years later, when the statement had gained general acceptance, the General Conference session of 1946 made it official, voting that no revision of the statement of fundamental beliefs as it now appears in the church manual shall be made at any time except at a General Conference session. So pagdating no 1946, ginawang official yung paniniwala, lalo na yung nakalagay sa yearbook natin noong 1931, especially sa usapin ng Trinity at kadyusan ni Kristo. Ginawang official. So wala na nga hong tumutol Di ba? So yan ho yung paniniwala ng ating church. Kaya yung sinasabi po ng mga Trinitarian ngayon na original na paniniwala, hindi ho, galing ho kasi yung mga pioneers natin sa iba't ibang samahan at paniniwala, especially the Christian Connection, na dediretso kong sasabihin, weirdo yung paniniwala nila tungkol sa kadyusan. Bakit? Para sa kanila ang Diyos walang anyo, kumbaga walang paa, walang ulo, as in walang body parts. Ganun yung weirdong paniniwala. Para nakita mo ba ang Diyos? Di ba? Sa Biblia, nung sinabi dito ni Kristo, maliwanag ang person ng kadyusan. Dahil sinasabi sa Biblia, Hebrews 1:3, makikita ang larawan ng Diyos, the very or the same, the very exact image of His Father ay makikita kay Jesus Christ. Kaya hindi mo dapat sabihin walang figure ang Diyos bagamat siya ay spirit, Okay, ngayon, eto na. So ito po yung unti-unting pagkakaroon ng linaw sa loob ng Adventism. Mula nung naisulat ni Wilcox noong 1913
sa yearbook noong 1931 at noong 1946 ginawang official statement at paniniwala ito ng Adventism. Next. This marked the first official endorsement of a Trinitarian view by the Church, although the last of the well-known expositors continued to uphold the old view until his death in 1968. So ito nga binabanggit ng 1946, dito yung unang official na pag-endorse ng Trinitarian view. Although yung isa doon na binabanggit na tuloy-tuloy pa rin sa paglaban at pinangangibabaw niya yung dating pananaw, kumbaga, dahil sa kanyang kamatayan noong 1968, natapos na rin yung protesta pagdating sa ganung bagay. Dito ho kasi sa samahan nating Adventism, no? Majority ang pinag-uusapan dito, lalo na sa session ng General Conference. Natural, merong mga tutol dyan. Pero ang Diyos po ay nasa kanyang bayan, hindi nasa isa, dalawa, tatlo na tao. Ang Diyos ay nananahan sa kanyang bayan. Kagaya noon sa Jerusalem Council, doon sa nakatala sa Gawa 15, na kung ano yung pinagpasyahan, bagamat mayroong pagtatalo-talo noon sa issue ng pagtutuli doon sa Council sa Jerusalem, nang ibabaw pa rin yung pinagpasyahan ng higit na nakakarami. Yun po yung kalayaan sa pag-uusap at ang Diyos sided. Although, hindi sa lahat ng pagkakataon, no? Dahil itong usapin ng majority rule ay nasa atin po nga panuntunan ng ating iglesia. Hindi po pinag-uusapan natin yung majority belief na nasa labas dahil hindi ho tayo naniniwala na yung majority na paniniwala ng sangkatauhan sa isang paniniwala, isang pagsulong ng kanilang mga layunin, yun ang tama. Lalo na kung ang panukat ay Biblia at makita mo laban sa Biblia yung pinaniniwalaan ng higit na nakakarami, huwag ka doon sa karamihan. Yun yung point natin eh. Pero dito kasi sa takbo o kaayusan ng ating iglesia, meron tayong session at meron botohan. Therefore, kung ano yung mas mananalo sa botohan, yun ang lalamang. Kaya nga dito sa usapin ng Trinitarian belief or anti-Trinitarian, dito natin nakita na maging sila Joseph Bates, itong si James White, itong sila Uriah Smith, nagbago ng kanilang pananayuan sa usapin mula anti-Trinitarian patungo sa Trinitarian. Ito na nga po yung decline ng anti-Trinitarian noong 1913 to 1946. O ngayon, ito naman, Trinitarian dominance na. Kung nung unang baitang anti-Trinitarian dominance, ito na Trinitarian dominance from 1946 up to 1980. Ito na yung nangingibabaw mula noon hanggang ngayon. At ito nga yung ika-anim na sinasabi natin, ito na nga, yung ika-anim na baitang, ay ito na nga yung kumbaga na renewed tension. From 1980 to the present, next Micah, from 1980 to the present, ito na ngayon, muling pagbangon nitong mga doktrinang anti-Trinitarian. Kaya nga ito kasama na yung mga Tunitarian. So maliwanag, ito po yung naging takbo ng kasaysayan sa loob ng ating iglesia. Number 1, anti-Trinitarian dominance sa kaagahan ng Adventism, 1846 to 1888. And then, number 2, dissatisfaction with anti-Trinitarianism noong 1888, simula nung nagkaroon ng Righteousness of Christ debate. At pangatlo, yung paradigm shift sa pagsulat ni Ellen White ng librong The Desire of Ages, inimbestigahan ni Andreasen, totoong sulat ni Ellen White. Dito nga na ngayon sa number 4 ang pagbagsak ng anti-Trinitarianism dahil naisulat po sa ating paniniwala na tayo'y naniniwala sa Trinity noong 1913 at noong 1931 sa yearbook, although hindi po yan yung tinuturing na fundamental doctrine, pero in-endorse noong 1946. Kaya yan na yung ating paniniwala at dito nga sa number 5, bumagsak yung Trinitarian dominance dahil yung ibang mga katulad ni James White, siyempre, bagamat maagang namatay si James White, wala na rin yung siyang naitutol. Pagdating po dito, lalo na nung sinulat ng kanyang, may bahay na sa Ellen White at yung maging yung paniniwala ni Ellen White, no? Sinabi niya doon sa mga puntong nabanggit. So, itong sa number 6 na ito, yung renewed tension. Dito na ngayon bumangon. Hanggang ngayon, itong mga nanggugulo sa usapin ng Trinity na hindi daw yan ang original na doktrina ng Adventist. Hindi po totoo yun. Walang original na official na kapahayagan noon ang mga anti-Trinitarian sa loob natin.
Simula ito noong 1913, no? Yung paniniwala ng Adventism sa pangkalahatan sa Trinity. So ngayon, eto, tuloy natin. Where did the pioneer understanding of the Godhead come from? The pioneer understanding of the Godhead is not a distinctive truth to Adventists. This doctrine along with the other doctrines such as Sunday worship was carried into Adventism from the Christian denominations that they left. The pioneers did not have a set doctrine regarding the Godhead. Yan po. Ang mga pioneers natin, wala naman talagang set of doctrine. Dahil nga sila galing sa iba't ibang samahan. Uriah Smith, Joseph Bates, James White. Galing sa iba't ibang samahan. Ellen White nga, Methodist ang pinanggalingan. Di ba? So yun. Kaya walang set doctrine. Nangyari lang yon from 1913, 1931, and then yung 1946 official endorsement ng ating belief. At noong 1982, tuloy-tuloy hanggang ngayon nabuo yung ating 28 fundamental doctrines. Kaya hindi po totoo na meron tayong set of beliefs na sinulat ng ating mga pioneers na yan talagang paniniwala ng mga Adventist. Mayroong anti-Trinitarian dominance dahil nga dun sa mga bagay na naipaliwanag natin. Okay, eto. Pakilagay nga, Micah, from Sunday to Sabbath. Tingnan nyo ito, ha. Prior to 1846, no? Ellen White or Ellen Harmon pa noon at the time and most of the pioneers were still Sunday keepers. Napansin nyo yan? So, hindi lang pala usapin ng Trinity ang hindi malinaw sa mga pioneers. Yung iba sa mga pioneers noon, Sunday keepers. Next, itong health reform. We do not by any means, sabi ni James White, ha? We do not by any means believe that the Bible teaches that its proper use in the gospel dispensation is sinful. Tingnan nyo, maging si James White kumakain ng baboy at pinagtatanggol niya na hindi kasalanan kumain ng baboy. Ayan pioneer natin, James White yan. Etong mga Trinitarian ngayon, ba't nyo pinili lang yung Trinity? Dapat sana ipaglaban nyo rin ngayon na pwede naman kumain pala ng baboy at hindi kasalanan kumain ng baboy. Ayan pioneer ang nagsabi niyan James White Ang punto natin dito, yung pagkaunawa sa katotohanan, hindi agad-agad bigla na alam mo na agad lahat. Unti-unti yan sinasabi sa Bible Di ba? Ikalawang Pedro 1:19, basta yung liwanag na yon, sundan mo lang hanggang sa magbukang liwayway. Ibig sabihin, lumiwanag na lahat. Naging malinaw na sa'yo. Proverbs 14:12, ganun din. From light to light. Mula sa isang liwanag patungo sa karagdagang liwanag. Ang gusto kasi ng mga Trinitarian, yun na talaga noon. Hindi nila iniintindi yung naging takbo ng mga pangyayari na hindi lahat ng katotohanan alam agad. Kagaya nito, pinakita natin, si James White, pinaglalaban niya, pwede pang kumain ng baboy at hindi kasalanan. Okay? Pakibalik yun, Micah, at i-next mo. Tingnan nyo pa. Righteousness by faith. Ang mga Adventist noon, kaya nga sabi ni Ellen White ito, many had lost sight of Jesus. Kasi itong debate nung 1888, pakitanggal na Micah, kasi itong debate about righteousness by faith, ang mga Adventist noon, bago yung 1888 debate, naniniwala na maliligtas ang tao kung siya'y masunurin sa 10 utos. So meaning to say, noon ang mga Adventist before 1888, naniniwala na maliligtas ka kapag masunurin ka sa kautusan. Yun ang paraan ng kaligtasan, parang sa mga Hudyo na mga matitigas na ulo na kinalaban pa si Kristo. Kita nyo? Di paniniwala din yun ng mga mas maaga pang Adventist din. Hindi lang anti-Trinitarian. Pati pala yung kaligtasan is not by grace, but by keeping the law. Until such time noong 1888, dito naging malinaw sa church kung ano ang batayan ng kaligtasan. It is none other than the righteousness of Jesus Christ alone. Yung imputed righteousness and imparted righteousness, both are found in Christ righteousness. Diba? Kaya yung liwanag kasi, unti-unti yan mga kapatid. Hindi yan agad-agad yung bigla na naunawaan mo agad. Walang pinagkaiba yan na, halimbawa, ikay galing sa pagkakatulog, and then biglang may nagbukas ng ilaw at nagising ka, sakit sa mata. Ganun yon, hindi agad maging malinaw sa iyo yung buong liwanag. Masisilaw ka. Lalo kung galing ka sa kadiliman. Kaya ngayon ang prinsipyong sinasabi ni Pedro, ikalawang Pedro 1:19, yung liwanag, sundan mo lang hanggang sa magbukang liwayway. Diba? Maging kompleto yung buong liwanag.
Yan ang hindi iniintindi ng mga Trinitarian ngayon na naging biktima from 1980 dahil may bumangon uling anti-Trinitarian sa ating church. Si Satanas hindi titigil ho yan hanggat hindi niya maibagsak yung ating church at kailanman hindi siya magtatagumpay. ang laban ni Satanas kasi tuloy-tuloy yan eh. Kung binagsak na noon yung maling paniniwala, ililitaw niya uli yan paglipat ng pagsulong ng panahon at kapag walang lumaban uli ng mga lingkod ng Diyos sa mga maling doktrina, mamamayagpag si Satanas. Ganun lang yan. So paulit-ulit yan. Kaya yung mga Trinitarian ngayon, kumbaga, nagpo-propagate ho kayo ng doktrina ni Satanas. Matagal nang binagsak yan ho eh. Kung naniniwala kayo kay Ellen White, no? Itong mga Trinitarian na sa loob ng ating church, yung iba nagtatago, sana ho, mabuksan ng inyong mga isip, kumbaga, pasakop kayo sa bulong ng banal na espiritu. Now, tingnan nyo, si James White noon, kumakain din ng baboy. Yung ibang mga Adventist noon, kumakain ng baboy. Yung iba pang mga Adventist, linggo ang pangilin. At hindi sila naniniwala na maliligtas sila ng biyaya, kundi ng pagsunod sa kautusan. Yan yung mga dating doktrina noon, na unti-unting nilinaw ng Diyos sa bawat kumbaga member ng Adventism dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng Biblia. Kaya nga ang liwanag, progressive. Hindi tayo naniniwala na tapos ang isang katotohanan. Merong mga katotohanan ng Diyos. Hindi sabay-sabay na nilalabas niya yan. Parang sinabi ni Kristo noon sa mga alagad, John 16:12, marami pa akong sasabihin sa inyo pero hindi nyo kakayanin. O, kita nyo? Maraming mga katotohanan, hindi kakayanin agad pag sa isang buhusan lang. Kahit sa masarap na pagkain, kahit anong dami ng masarap na pagkain, kaya mo bang kainin lahat yan? Of course not. Kahit gaano pa kasasarap yan, unti-unti yan. Hindi isang biglaan, hindi isang buhusan. So ganun din pagdating sa mga spiritual food, mga spiritual truth na pinag-uusapan. O ngayon, eto na ha. Sabi nila, hindi naniniwala talaga sa Ellen White. Palabas lang yan na naniniwala siya sa Trinity. Nilikot lang yung mga sulat niya. Hindi naman sa Ellen White daw yon. Yun yung mga tao na mga leader daw ng ating church na nililikot yung writings ni Ellen White. Alam nyo, sa korte, no, mayroon tinatawag na burden of proof. Ibig sabihin, kapag ikaw yung nag-aakusa o nagsasabi ng isang bagay, ikaw dapat magpatunay. Hanggat ngayon, wala hong napatunayan sila na nilikot yung writings ni Ellen White. So, hindi sila papasa pagdating doon sa tinatawag na burden of proof. Pakita mo na mayroon niyang nilikot na sulat. Ito ang ipapakita natin ngayon. Sulat mismo na Ellen White. Simulan natin, Micah, dito sa Ellen G. White on Trinity. Ito. Anong sabi ni Ellen White? Dito sa Manuscript Releases Volume 20, the Holy Spirit is the Comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. Anong tawag na Ellen White sa Holy Spirit? Na nag-personify kay Jesus? Ay, sabi nga ni Jesus, siya yung another Comforter, yet a distinct personality. The Holy Spirit is as much a person as God is a person. Oh, yan pala eh. So Ellen White naniniwala na ang Holy Spirit is a person and distinct. Ibig sabihin pag distinct, iba. Doon sa isa, si Jesus, iba siya. Yung Ama, iba. Yung Holy Spirit, iba. Yan nakalagay sa Bible. John 14:16. Sabi nga ni Kristo, ako'y dadalangin sa Ama. Ako? Dadalangin sa Ama? Kumbaga, sinasabi doon sa talata, yung first person na dumadalangin, yung second person na kanyang dinadalanginan, upang bigyan kayo ng ibang mga aliw. And then in verse 26, niliwanag kung sino yung ibang mga aliw, ang banal na espiritu. So may tatlong nakita, yung nananalangin, yung dinadalanginan, at yung ibibigay sa mga alagad na another comforter, o sa Grego ay allos parakletos. Yan yung point ng distinct person. Kasi yun ang ibig sabihin ng salitang Grego na allos, another of different kind. Iba siya at another of the same kind. Yun ang point ng allos. Another, iba, of the same kind. Iba siya, distinct, pero isang uri, same kind. Yun ang meaning ng allos sa Greek vocabulary. Another of the same kind. Iba si Kristo, iba yung Ama, iba yung Holy Spirit, pero isa sila ng uri.
Kaya nga sinasabi ni Ellen White, distinct. Ito yung kumbaga ito yung kumbaga yuyurak doon po sa paniniwalang Sabellianism or modalism. Yung isang piraso lang yun sila. Siya na rin yung Ama, siya na rin yung Anak, siya na rin yung Espiritu. Hindi. John 14:16 Alos ang tawag Pag sinabing alos, another of the same kind. Kasi may dalawang uri yung salitang Grego na ginagamit na pwedeng isalin na another or sa wikang Pilipino ay iba. Yung isa nga, nabanggit na natin, alos. Pangalawa, yung heteros. Ang heteros, pag sinalin yan sa English, another din. At pag sinalin sa wikang Pilipino, iba. Pero ang ginamit ni John ay alos sa halip na heteros. Bakit? Anong ibig sabihin ng heteros? Naipaliwanag na kasi natin yung alos Pag sinabing heteros, another of different kind. Another of different kind. Ibig sabihin, iba yung Holy Spirit at iba siyang uri. Anong ibig sabihin nun? Di parang ganito. Pag sinabi yung heteros, another of different kind. Halimbawa, si Melvin at yung pusa. Si Melvin, iba at iba din yung pusa. At iba yung kanilang uri. Another of different kind. Anong uri ni Melvin? Tao. Anong uri ng pusa? Hayop. Yun bagay yung salitang heteros. Pinili ni John yung salitang alos kasi ang ibig sabihin ng alos, another, magkaiba, but the same kind. Halimbawa, si Melvin at yung aking anak, si Aliyah. Iba si Aliyah, iba si Melvin, pero isa ang aming uri. Anong uri namin? Tao. Kaya yun ang ginamit ni Apostol Juan, alos. Magkaiba sila, at yun ang sinulat ni Ellen White, distinct personality. Iba yung Holy Spirit, iba si Kristo, iba yung Ama, pero isa ang kanilang uri. Kaya hindi lumalabag sa Ellen White sa Bible. Ang paniniwala ni Ellen White na pinapaniwalaan din ng Adventism ay galing sa Bible. Kaya ginagamit niya yung distinct personality at yung Godhead, person as God is a person. Next, Micah. Noong 1899, at Avondale College speech in Australia, the office of the Holy Spirit is distinctly specified. In the words of Christ, when He is come, He will reprove the world of sin. In describing to His disciples the office of the Holy Spirit, Jesus sought to inspire them with joy. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Napansin nyo, pagdating sa office din, distinct ang gawain ng Holy Spirit. At yan ang sinabi naman ni Kristo John 16:13. Pagdating niya ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ito ang kanyang sasabihin at ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Yun ang sabi sa John 16:13. So, distinct yung gawain, nakaspecify, at ang nag-specify si Jesus Christ. Ang gawain ng Holy Spirit, ipaalala yung sinabi ni Kristo. Papatnubay sa buong katotohanan. Anong katotohanan? Yung sinabi ni Kristo. Kaya kung ano mang bagay na narinig ng Holy Spirit, kanino narinig? Kay Yesu Kristo. Yun ang kanyang sasabihin. Yun yung specification ng office ng distinct person and distinct specifications. Yung salita lamang ni Kristo, at siya tinawag ni Jesus ng ating propetisa, the third person. Alam niyo yung mga words na yon when it comes to Godhead issue, pag ginamit mo yung mga person, meaning to say, ikaw ay naniniwala sa Trinitarian belief. Kaya ano yung sinasabi nitong mga Trinitarian na hindi Trinitarian sa Ellen White? Doon pa lang sa terminology, yun ay mismo pasok na yun na ikaw ay believer ng Trinitarian. Pag gumagamit ka ng mga ganitong terminology like person, distinct personality, Trinitarian believer yan. Isa pa, Micah, pakilagay. Patapos na tayo. You are baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. You are raised up out of the water to live henceforth in newness of life, to live a new life. You are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three holiest beings in heaven. Napansin niyo mga salita, three holiest beings. Yung isa pa,
three great worthies. Napansin nyo? Mga sulat na Ellen White yan. Next. The Spirit being God. O, kita nyo? But as the third person of three. O, sulat din Ellen White yan. So, believer siya ng Trinity. Ito po yung pagkaunawa ni Ellen White sa Trinity. Ellen White's understanding of the Trinity, naniniwala siya sa Trinity. Next, Micah. Ito po, kinat ko ito doon sa sa nakasulat sa The Desire of Ages. Yan yung naka-highlight, third person of the Godhead. Ang tinutukoy niya ang Holy Spirit. Page 671 yan. So hindi yan gawa-gawa. Alam nyo kung saan galing pa ito ha, although naisulat na ho yan doon, meron pa ritong sinasabi. Next, Micah. Ito naman. Ito, papakita natin yung source ng material na makikita natin dito. Nanggaling ito sa manuscript 21 noong 1906. Sinulat noong November 1905 and bearing the transcription date of January 6, 1906. Ito, next, Micah. Ayan. Ito yung isinulat ni Ellen White sa Testimonies for the Church. Napansin nyo yan? Yan. Messages of Warning, Instruction to Seventh-day Adventist. So, sa Ellen White ang sumulat niyan. Ngayon, ito po yung nilalaman ng sulat sa Exhibit 4. Next. Ayan. Ito po sa ikalawang paragraph. Kung mababasa ninyo, kung malaki yung screen ng pinapanooran nyo ngayon, sa second paragraph, dyan sa bandang gitna, babasahin ko, there are three living persons of the heavenly trio. Yan yung pinagkunan doon sa pinakita natin kanina sa page 671. Yan mismong pagka-publish. So, walang binabago dyan. Next, Micah. Ito pala sinum in ko Ayan yung sa gitna. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Napansin nyo yan? Di ba? So, dyan makikita nyo na ito yung mga pinagkunan na yun ng mga manuscript, no? Yan yung mga pinagkunan. Ito, Micah, pakilagay. Next. Yan. Ayan, yung Exhibit 5 natin, no? Ito yung manuscript 21. Ito yung pagka-typewritten na maya-maya. Papakita ko yung sulat kamay mismo, ha? Pero dito, may mga insertions dyan si Ellen White regarding sa Holy Spirit. Yung binasa natin kanina na malinaw, there are three, tingnan nyo yung nasa gitna halos, yung naka-underline. There are three living persons of the heavenly trio. Ayan din yung three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ito yung mga yung pagka-print na, no? Although sa mga luma pa ito nung 1906. Ngayon, eto, next, Micah. Ito namang nakikita nyo ngayon, ang tawag dyan, interlineation. Pag sinabing interlineation, ito ay technical word na ginagamit sa korte na sulat na, kumbaga, merong sulat kamay na siningit. Kaya may makikita ninyong mga siningit na sulat. Si Ellen White mismo, handwritten niya yan. Yan yung sulat kamay mismo na Ellen White na in-insert doon sa na-i-print na yun para lalong bigyan ng linaw yung kanya pong sinulat na na-i-print para maayos pagdating doon sa lubusang pagka-imprinta, no? Pag-publish pala. So, nagdagdag siya dyan ng interlineation. Sulat kamay niya yan. Halos nga hindi mabasa Next, Micah, ito. Yan, yung gitna na yan. Tingnan nyo yung sulat kamay na Ellen White. Anong basa mo dyan, Micah? Diba? Parang kumbaga sa amin noon, nung tawagin namin dong elementary pa kami, parang sulat ng manok. Pag ang sulat kasi, sulat kamay hindi mabasa, ang tawag namin nun, parang sulat ng manok. So, pero dito, mababasa nyo yung kanyang sinasabi, yung nandyan sa, yung binasa natin na, here are the living three personalities of the heavenly trio. Ang pagkasabi dyan ni Ellen White, kung kaya nyong linawin ang mata nyo, no? there are living persons. Yan, no? Halos hindi ko nga pag maaninaw ninyo, there are
there are the three living persons of the heavenly trio. Ayan, pag binaybay nyo, ayan, heavenly trio, in which, sinasabi dyan, every soul repenting, di ba yung repenting niya parang refreshing, sulat kamay nga parang refreshing pero repenting yan of their sins, receiving Christ. So maliwanag dito na ito pong mga na-publish na ito ay sulat kamay mismo ni Ellen White. Ang gamit nga niya rito, here are three living persons pero doon sa pagka-publish personalities parehas lang naman yan personalities, kumbaga mas clarify lang yung grammar of the heavenly trio. So ayan, sulat kamay mismo ni Ellen White, heavenly trio, three living persons. So wag niyong sabihin mga Trinitarian na sa Ellen White hindi naniniwala sa tinatawag na Trinity. This is Ellen G. White's understanding on the Trinity. Sulat kamay niya mismo yon. Next, Micah. Yan. Yan writing niya. The three persons. Ito na yung pagka-publish niya. Kaya binabasa natin dito, if by writing three personalities, Ellen White meant to steer clear of referencing three persons of the Godhead. Next. Next na tayo. Ayan. Ito pa. Pagka-print at ito yung kanyang sulat kamay o manuskrito, mapapansin nyo rito yung sinasabi niya. Na three person. Di ba? Kaya si Ellen White malinaw na paniwala niya sa Trinitarian. Holy Spirit is a person para sa kanya. Next, Micah. Ayan. So, lahat ng yan. Marami pa ho yan, mga kapatid, mga kaibigan. Next, Micah. Ayan. So, yan yung mga pagpapatunay na yung mga binabanggit niyang Holy Spirit is a person, siya ay distinct personality, nandyan sa mga tinatawag na manuskrito nung 1906 pa. Ito pa nga, nung 1906 pa ito. Yung patungkol sa Holy Spirit na tinawag niyang person. Next. Ito yung Exhibit 11. Merong sulat kamay sa Ellen White dyan sa parting pinakataas. Ang pagkasulat niya dyan ay yung kanyang approval, kasi bago yan i-publish, at i-print ng maayos, kailangan may approval ng writer. Sinulat niya dyan sa bandang taas, I have read this carefully and accept it. Kaya nga napansin nyo kanina, meron siyang mga interlineations, mga siningit niyang sulat kamay para lalong palinawin yung gusto niyang sabihin. Kaya dyan, paki-close up, Micah, i-next mo. Yan. Yan yung nakasulat sa pinakataas, sulat kamay niya yan. Ang sabi dyan, I have read this carefully and accept it. Binasa niyang mabuti yung kanyang sinulat at tinanggap na niya. After din doon sa iba, may mga interlineation. May mga siningit siyang sulat niya para lalong malinaw yung gusto niyang sabihin. Yan ho yun. Okay, pakitanggal na Micah. Kaya po, malinaw kay Ellen White na siya po ay Trinitarian believer. At yung pong pinakita natin nung una, yan po yung mga baitang. Baitang number 1, 2, 3, up to 6. Kaya yung mga Trinitarian ngayong lumilitaw sa ating mga ilan, konti pa lang dito sa ating mga local churches na pumapasok, pinapasok nila yung tipong mga tatahi-tahimik at hindi marunong makipag-usap sa kanila Kaya ganun ho sila. Dinadahan-dahan nila. So pagka narinig nyo na yan na hindi sila naniniwala sa Trinity, wag na hong pakinggan at bigyan nyo ng aksyon sa inyong mga lokal na iglesia. Ang maganda nga, kausapin sila. Kasi yung iba dyan, mga nadaya lang ho talaga. Yung iba naman, mataas ang ere na para bagang marunong na talaga. Dapat kinakausap ng maayos para balik pa rin sila. Hindi naman tayo yung tipong tinatakwil natin yung kanilang, kumbaga, kapatid yan. So, kinakausap muna ng maayos. Dinadaan lahat sa maayos na usapan. Pag dumaan na sa maayos na usapan, gaya ng sinabi ni Kristo, pag nakita mong nagkakasala ang kapatid, kasi iba turo nakita mo nagkakasala, kausapin mo. Pag hindi makinig sa'yo, magsama ka ng 2 o 3. Pag hindi pa rin makinig, isama mo buong iglesia. Meaning, church discipline na ang kailangan dyan. Pero dumaan muna tayo sa maayos na pakikipag-usap. Ngayon, ito, sa ating pagtatapos, babasahin natin yung talata sa 1 Corinto 2:12, 1 Corinthians 2:12 up to 13. Nang usapin po kasi ng kadyusan,
gaya ng binanggit ko kanina, tinuturing ng perennial controversy, long time controversy. Bakit? Kasi nga, ito'y turo mula sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang turo at paniniwala kasi pinipilit ng tao na itaguyod yung kanyang paniniwala dahil nagtitiwala siya sa kanyang sariling pangunawa. Kaya nga sabi natin, ang pinakamabisang paraan, ibaba mo ang sarili mo. Be humble before God. Let the Spirit of God speaks through your heart. Let the Spirit coming from the Lord illuminates our mind. Kasi hindi yung sinasabi nga kanina ng ating mga pioneer sa kanilang maagang pagkaunawa na labag sa common sense yung Trinity. Kasi nga, bakit labag sa common sense? Naniniwala ka kasi sa tao lang. Common sense. Pangkaraniwang sentido. Ang usapin ng Biblia, hindi umaayon sa common sense. Because it is the revelation of God. Hindi natin maintindihan, etong mga bagay na ito, especially the Trinity issue, dahil umaasa tayo sa common sense. Ang common sense, nagpapasailalim yan sa turo ng Diyos. Because God is not nonsense. Our God is not a God of nonsense. Siya po yung nagtuturo ng tamang sentido. So huwag tayong umasa sa common sense. Kaya nabigo yung mga pioneers natin nung una. Siyempre nga, sabi ko nga, hindi malinaw pa sa kanila nun. Galing sila sa iba't ibang pangunawa. So hindi dapat yun ang ina-adapt ngayon ng mga later generations, ngayon 21st century. Can you imagine, ina-adapt mo yung kaguluhang paniniwala noong 19th century? 200 years ago. Again, hindi ninyo talaga maunawaan yung usapin ng Trinity dahil umaasa kayo sa sentido komon, pang tao lang. Horizontal understanding. Bakit hindi tayo humingi ng tulong? This is the vertical understanding sa Diyos. Tingnan nyo, pakilagay may ka, 1 Corinto 2:12. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. 13. Nang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Spiritually things, spiritually discerned. Yung mga bagay po na Espiritu, sinisiyasat ayon sa Espiritu, hindi sinisiyasat ayon sa sentido common or common sense. Ang common sense, of course, ginagamit natin yan, pero pagdating sa usaping ito, let God speaks. Ang pwede lang natin gawin, tanggapin yung revelation coming from the Spirit. Kaya ngayon ang sabi ni Pablo, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong sanglibutan horizontally, kundi ang espiritong mula sa Diyos vertically, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinibigay na walang bayad ng Diyos. Kasi sa sentido komon, kung ang usapin ng Trinity ay pang sentido komon, lahat ng matatalinong tao sa mundo na itinuturing nating marurunong, maintindihan nila yan. Lahat. Pero dahil ito'y turo mula sa Diyos, ang pwede lang makaunawa nito ay yung mga taong nagbababa ng kanilang sarili sa harapan ng Diyos at payagan na iwangis ng Espiritu yung kanyang pananalita ayon sa pananalita ng Espiritu. Hindi yung ayon sa pananalita ng tao. Kaya hindi mo na talaga maintindihan ang Trinity o ang issue ng pagiging Diyos ni Kristo dahil ang tao umaasa sa sentido komon. Hindi po doon sa turo ng ating Panginoong Diyos. That is why this is a perennial issue or controversy. Nakita nyo na? So ngayon, dahil nga sa Ellen White, doon sa ating first episode, in-establish natin na siya ay ginamit ng Diyos bilang propetisa sa remnant church, the visible church, which is the Seventh-day Adventist Church.
Kaya hindi pwedeng mag-iba ng paniniwala sa Ellen White dun sa sinasabi ng Bible. Kaya ito ang unawa niya sa Trinity, maliwanag. Ito'y galing sa Bible. Na merong tatlong persona sa iisang Diyos. Hindi tatlong Diyos, kaya nga mali kanina yung mga pioneer eh. Hindi naman yun ang turo ng tunay na Trinitarian believer na may tatlong Diyos. Isang Diyos. Pagdating sa usaping isa, yung kanyang nature, yung kanyang essence, yung kanyang substance, isa yung kanyang kalikasan. Pero may tatlong magkakahiwa-hiwalay na individual. Yun ang sabi sa John 14:16. Di ba? So, biblical yun. Kaya yun ang naunawaan din ni Ellen White. So, ito po yung mga issue na atin pong na-resolve ngayong araw sa ating programa sa Pasig Seventh-day Adventist Church sa pakikiisa at pangangasiwa ng Reasons of Faith Media Ministry. So, nawa, nagkaroon tayo po ng pagkaunawa sa usaping ito at yung iba na marahil hindi nakasunod, ipanalangin nyo sa Panginoon na maintindihan pa rin po ninyo dahil itong usaping ito, spiritually things, spiritually discerned. Yung mga bagay ayon sa Espiritu, sinisiyasat po yan ayon sa Espiritu. Huwag nyong piliting kayang abutin ng isip nyo kung hindi nyo hiningi yung karunungan mula sa Diyos. Hindi po yan nakukuha dahil ikaw ay matalinong tao. Hindi po yan nakukuha dahil ikaw ay graduate ng 10 doctorate degree. Hindi po nakukuha yan doon ang pagkaunawa sa Trinity. Nakukuha yan sa kapakumbabaan mo sa harap ng Diyos. Maintindihan mo yan kapag tinanggap mo na ikaw ay hungkag, na ikaw ay kulang sa pagkaunawa. Pero kung pipilitin mo na itaguyod yung dati mo ng paniniwala, hindi ka nga makakarating sa understanding na narating ni Ellen White at ng mga Seventh-day Adventist. So yun po mga kaibigan, ito po ang ating programa ay nagtatapos sa mga oras na ito at bukas, araw ng linggo, ganap na alas 3 ng hapon, itutuloy po natin ang pagsagot naman sa mga katanungan ng atin hong mga tagapakinig. Tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa paggabay sa programa. Maraming salamat sa pagkaunawa na inyong ipinaunawa sa usapin ng Trinity. Salamat o Diyos sa inyong ginamit na propetisa sa huling araw na ito para lalong magbigay ng giya, ng gabay sa bawat isa at patuloy na magturo sa bawat isa rin sa amin ng kapakumbabaan upang aming maunawaan ang kahalagahan ng pagkakilala sa inyong inihayag sa inyong banal na salita. Salamat o Diyos sa bendisyon, salamat din sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Bukas po, ganap na alas 3 ng hapon, tayo po'y muli magsama-sama. Sa ngalan po ng aking mga nakaagapay dito, ang aking technicals, si Micah Sarmiento na aking pamangkin at ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.